Hey, magandang tanghali mga ka-travelers. Magandang araw na naman sa ating mga subscribers and followers dyan sa YouTube natin. So yun, dahil nga ngayon ay panahon na ng krisis at panahon ng talagang mataas na presyo ng gasolina at pag tumaas ang presyo ng gasolina, tataas din ang presyo ng gulay. So ngayon mga travelers, dito sa aming tribu, nakaisip kami dito ng isang idea na kung saan ay pagka mangyari ang krisis na magsitaasan yung mga presyo ng gulay, presyo ng langis, ay ito yung mas the best gawin dito mga travelers pagka may ganito kang area. Katulad dito sa amin dito, bulubundukin at sasagaan na rin sa tubig dito mga travelers, no? So yan, isang kaalaman lang naman ito idea na pagdating ng krisis o mataas na presyo ng mga bilihin ay makatulong ito kung meron din kayong ganito mga travelers. Ito for idea lang ito mga travelers, no? Sana makatulong ito sa inyo. At ngayon nag-uumpisa na kami dito. Ito papakita ko sa inyo mga travelers. Yan, nag-uumpisa na kami dito mag-cultivate ng lupa. Yan. So ito mga travelers, tataniman ito ng kamote. Yan, lawak po niyan hanggang dun sa dulo. Taniman ito ng kamote. Yan, so papakita ko sa inyo yung kabilang side. Kamote kasi mataas din sa carbohydrate yan, pwede pamalit sa kanin. In case na mawala yung bigas o kung gusto nyo mas makatipid sa bigas, sa kanin, ang kamote pwede talagang pang-almusal yan. Yan, ito mga travelers, yan, gagawin nito kung kamote plantation. Yan. Ayan po, ang lawak po niyan hanggang dun, hanggang sa kabilang side. So ngayon mamaya papakita ko sa inyo yung area ng mga gulayan na naman. So pag may ganito kasi mga travelers, hindi ka talaga gutumin. Lalo na sa panahon ngayon na talaga ng mga mahirap na ang sitwasyon natin. Nagkakagulo na sa Middle East, nagkakagulo na sa ibang area ng mundo. So ito ang mas the best kung may lupa kang malawak, no? Pwede ka gumawa ng mga gulay, magtanim ka ng gulay at magtanim ng iba pang mga root crops tulad ng kamote, kamuting kahoy, mga mani at iba pang mga root crops mga travelers, no? So ang ginawa niyan, kasi ang lupa dito matigas. Yan, matigas po yan, pero hindi naman siya gaano maraming bato. Ang diskarte niyan mga travelers para mas mabilis umano yung kamote, cultivate muna yung lupa, inaararo po yan na hanggang makultivate, umalsa yung lupa at maging ganyan na siya. So then gagawan niya na ng plot area, aerial plotting para maganda yung linyada ng pagtanim ng kamote para mas mabilis lalagyan ng plot yan mapunta doon. So nakultivate na yan siya and umalsa na yung lupa. So yan mga travelers, papakita ko sa inyo. Dati to napakatigas ng lupa dito, gawa ng siksik na siksik. Yan. Yan o. So ang lawak niyan mga travelers. So pagdating ng taggutom ay talaga namang meron ka ng hukaying kamuti at kamuting kahoy. So yan yung mga the best talaga pamalit sa kanin at sa kanin o bigas. Yan o, ganda na ng pagka-cultivate ng traktor. Traktura kasi dito ng gano'n mga travelers, nag-cultivate ng lupa. So dito naman, itong area na to ay gagawan dito ng plot para naman to sa mga gulay. For example, talong, yan, okra, at ano pa yung ibang gulay, okra, talong, ampalaya, yan. Yan ang mga travelers, oh. Yan, ganda, oh. So ginawa nila ng plot para may mapagtamnan. Mas maganda kasi naka-plot para yung laman ang kunyari, for example, kamote, itatanim nyo yung laman ng kamote ay mas maganda o mas maganda yung paglaki ng laman niya. Yan. Pero dito itatalong dito talong at okra. Dito naman merong fish pond yan. I-fish pan namin to para hindi na kami bibili ng isda sa labas. So dyan na lang kukuha ng isda. Yan, tayo patubig, oh. Meron naman dyan yung mga abalong, takway. So hindi ka na problema sa gulay. Sagana na dito sa gulay guys, no? Yan. Yan yung mga project namin dito para in kaso man na magkagulo ang mundo, kagulo yung
Kung dito kami sa area na kabukiran ay sagana kami sa gulay. So hindi kami problema sa gulay. Ito. So, meron pang kubo dito. Yan. Ganda magtambay dito guys. Napakalawak ng taniman ng kamote at kamuting kahoy. Yun o. Dami o, lapad. So meron din dito sa mga kalamansi guys. So hindi na kami bibili ng kalamansi sa labas. Gawa ng nakapagtanim na ng kalamansi dito. Yan o. So walang problema sa saging. Marami namang saging doon sa baba. Yun, niyog lang yung wala kami dito. Kaya gawa ng hindi talaga nabubuhay yung niyog dito. Bibihira lang. Yan. So malaking tulong to sa atin, lalo na may mga farm na ganito. Mag-prepare na tayo guys. Gawa ng tataas ang presyo ng mga bilihin sa market. Kaya ako, grabe. Mahirapan tayo dito sa presyo ng mga bilihin. Diyan tayo, kahit nagkaroon pa kalaki yung sahod natin, maubos pa rin talaga yan sa pamimili natin. Gawa lang sa presyo, napakataas ng mga presyo ngayon, no? So ganda ng idea na ganito. Kung makaisip kayo, makapag-ready kayo. So nakapag-imbak na rin kami ng bigas para in case na magkaroon ng digmaan. So ayun, yung kita nyo yung bukid na yun, yung mataas ng bukid na yan, andyan yung bigas namin. Yan. Pero hindi, nakatago yun mga travelers. Hindi basta-basta makikita ng sino man. So pang ready na talaga yun sa mangyayaring kaguluhan dito sa ating mundo. Grabe. So yun mga travelers, no. So ang gasolina kanina nasa 104 na ang diesel. Ang gasolina ay nasa 95 na. Tumaas na lalo yung gasolina natin. Ito mga travelers, ito yung aming preparation sa taong ito 2026. Ang aming goal ngayon ay magtanim kami ng mga gulay, magtanim ng mga root crops, kamote at kamuting kahoy, kamuting baging at iba pang mga pwedeng makain. At syempre, huwag natin asahan yung nasa palengke. Gawa ng napakamahal ng presyo sa palengke. At hindi lang yun, napakamahal ng presyo ng gulay ngayon mga travelers, at ng gasolina. Ito mga ka-travelers, meron sila ditong tinanim na kamatis. Yan o. For preparation na yan siya. Alas hindi ka nabibili ng kamatis dun sa tindahan dahil nga napakamahal ng kilo ng kamatis. Hi! Meron din dito. Ayan, iba-ibang gulay. Sa naharbisan na kasi nila to. Yan. Meron din dito. Ang tawag nito, ipitchay. Yan, naharbisan na yung pitchay. Kalabasa hanggang doon sa dulo. Yan. Sibuyas dahon mga travelers yan. May tinanim na sila dito. So ready na talaga yung ibang area nila dito for harvest na. Yung kamatis, daming bunga ng kamatis. Doon. Ayun na yung kalabaw. Pwede na ihawin yan. Ayun mga travelers, no. So yun ang preparation dito sa katribo natin. At pagka magkaroon ng habulan ay siyempre mas malapit lang ito sa kabundukan. Yan. Mas makapagtakbo tayo dyan sa kabundukan na yung mataas na yung nabundok. So mahirapan na silang maghabol din sa atin. Gawa ng na-train na rin tayo sa combat. Tulad yan, yung may sumakop sa atin. Yan, habulin tayo dito hanggang dun sa kabundukan. So ayan mga travelers, thank you for watching guys, no. Okay, thank you guys. Ayan mga travelers, sa papaya, tikman natin ng papaya. Yun. Yun mga travelers, tignan tayo ng papaya dito. Malit lang siya, oh. Ang tamis ah. Parang may sukal ah. Tamis. Ano yan, hinog yan. Mapat yung umi. Hindi yung sanda taon. Sarap. Ba't siya kumuha? Siyempre, binigyan ako ni Boss Junior. Huwa ka na. Huwa ka dyan, okay. Native na papaya. Sarap pala ng native, no? Tayo ng mga prutas. Ang tamis. Mahilig talaga ako dito.
Ana, oh, dali, ano number mo ba?